Si Kelly ay isang spoiled pero lovable na anak ng mayamang negosyante. Sanay siyang nasusunod, lalo na pagdating sa puso dahil may mahal na siyang iba. Pero isang araw, gumuho ang mundo niya nang ipilit ng mga magulang niya na ipakasal siya sa isang lalaking hindi niya gusto. Ang lalaking iyon ay si Ferdinand Erwan Bejarano, ang suplado, tahimik at madaling mabwisit na tagapagmana ng isang business empire. Pareho silang may mahal na iba. Pareho silang galit sa ideya ng arranged marriage. Pero dahil ayaw nilang mawala ang lahat, pumayag sila sa isang kasunduang walang pakialamanan. Problemado na nga sila, pinatira pa sila sa iisang bahay. Akala nila magiging impyerno ang buhay magfiancé nila. Pero mas lalong nagkagulo ang lahat ng matuklasan nilang niloko sila ng mga taong mahal nila. At sa isang gabi ng lasingan at luha, may nangyari sa pagitan nila na tuluyang gumulo sa mundo nila. Sa gitna ng bardagulan, panty incident, pizza wars, at sapilitang lambingan sa harap ng mga magulang, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pero sapat ba ang mga bagong damdamin para talikuran ng nakaraan? Magbabago ba ang kasunduang walang pakialamanan kung pareho na silang may pakialam? O mauuwi lang din sa hiwalayan ng kasal na pilit nilang nilabanan sa simula? Wow! Akin na po ba ang lahat ng to, Dad? Masayang tanong ni Kelly sa ama niya habang kasalukuyang kumikinang ang mata dahil sa dami ng mga mamahaling gamit at alahas. Yeah, that's my early gift sa'yo bago ka mag-birthday sa susunod na linggo. You're already turning 25. Wala ka pa bang balak magkaroon ng pamilya? Tanong ni Keanu sa anak pero umiling ang anak niya. Ayaw pa namin magkaroon ng anak ni Lance. Mas gusto naming mag-travel muna. Saad ni Kelly sa sarili niya. Hindi niya ito masabi sa ama niya dahil alam niyang hindi aayon ng ama niya sa relasyon niya kay Lance. Si Lance ay anak lamang ng dati nilang hardinero. So, tara na Beshi, para mailagay mo na yan dun sa walk-in closet mo. Pag-iiba ni Leia sa usapan dahil baka kung saan pa mapunta yon at magtanong pa ng magtanong ang ama ni Kelly. Kaagad nilang dinala ang bag sa kwarto ni Kelly at nang sila na lang ang nandun ay biglang nagsalita si Leia. Kailan mo ba balak ipakilala sa dad mo si Lance? Ikinahihiya mo ba ang pinsan ko? Pangongompronta ni Leia sa kaibigan. It's not like that, Leia. Kung alam mo lang, gustong-gusto ko nang ipakilala si Lance. But I'm afraid I'll lose everything. Napalingon si Kelly kay Leia. Bahagyang may kakaibang tingin ng mga mata, ngunit mabilis ding napalitan ng isang pilit na ngiti. Paano kung iwan ka niya dahil sa hindi mo siya maipakilala? Alam mo naman, nagsasawa din sila lalo na't hindi sila kayang ipagtanggol ng babaeng minamahal nila. Saad ni Leia na para bang may pinupunto. Hindi niya ako iiwan. Sagot ni Kelly, kahit na may alangan na bahid ang boses niya. Mahal niya ako. Umupo si Leia sa gilid ng kama at tiningnan si Kelly mula ulo hanggang paa. Mahal ka nga siguro, pero hindi habang buhay tatagal ang pasensya ng isang lalaking itinatago mo. Dahan-dahan ang bawat salitang binibitawan niya. Parang laso na pinapaikot sa tainga ng kaibigan. Hindi niya maiintindihan ang mundo ko. Sagot ni Kelly habang inaayos ang mga alahas. At hindi niya kayang maintindihan. Basta kasama ko siya, sapat na yon. Tumawa si Leia. Maikli pero may pagkasarkastiko. Talaga lang ah. Kung bukas magising ka na lang at naglaho na si Lance. Kasama ang mga mamahaling gamit mo. Mga perang binibigay sa'yo ng daddy mo. Napahinto si Kelly. Saglit siyang natigilan. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Leia. Maayos naman kami ni Lance pero bakit parang palagi siyang kumukontra? Ano kayang problema ng babaeng to? Simula nung naging kami ni Lance, parang hindi niya matanggap. Hindi makapaniwalang saad ni Kelly sa sarili niya bago siya pekeng ngumiti.
Pero mabilis siyang nakabawi ng sasabihin. Matalino si Kelly. Masyado siyang matagal sa ganitong mundo para hindi maramdaman kong ginagamit lamang siya. Masyado mong dinidikdik ang pinsan mo, Leia. Malamig na tugon ni Kelly. Sabay lakad palapit sa drawer, kung saan niya tinatago ang duplicate phone niya. Yung gamit lang niya para kay Lance. O baka masyado mo kung minamanipula. Kung ayaw mo sa akin para sa pinsan mo, sabihin mo. Hindi ka naman ganyan dati ah. Pangongompronta ni Kelly, habang peke pa ring nakangiti. Saglit na natahimik si Leia. Napansin niyang unti-unti nang nagbabago ang tono ni Kelly. Hindi na ito yung mahina at takot sa ama. May hinuhulaan na ito. At ang mas masaklap, baka matagal nang alam ang totoo niyang isinisikreto. Pero ngumiti pa rin si Leia. Beshi, concerned lang ako. Pag-iiba niya. Ngumiti rin si Kelly, ngunit hindi na inosente ang ngiting iyon. Same here, Leia. Aniya. Concerned din ako sa sarili ko, sa amin ni Lance, dahil baka maghiwalay kami ng dahil lang sa iisang tao. Well, hindi mangyayari yan dahil alam mo naman, mahal na mahal ka ng pinsan ko, at sigurado kung hindi ka niya ipagpapalit. Saad ni Leia bago peke ngumiti at tumalikod. Change of attitudes ha? Parang kanina lang sinisiraan niya yung pinsan niya sa akin. Well then, malalaman ko rin soon kung ano nga bang intensyon mo, Leia. Nakangising aniya bago niya isinuot ang napakagandang singsing na bigay sa kanya ng ama. Sa kabilang banda naman ay busy sa pagtatrabaho si Erwan nang dumating ang mga magulang niya. Ferdinand Erwan Vejerano. Pagtawag ni Franco sa buong pangalan ng anak niya. Why, Dad? Is there something wrong? Tanong ni Erwan bago niya isinarado ang laptop niya. It's summer. Wala ka bang balak mag-swimming man lang? Bakasyon na ngayon pero all you always do is work and work. Paninermo ni Franco sa anak. Walang bakasyon sa work, Dad. Besides, I'm not in the mood to swim. If gusto nyo, kayo na lang muna. I hope hindi nila ako pipilitin. I already have plans for this summer. Daniela and I are going to spend summer in Hawaii. Saad ni Erwan sa sarili. Alam mo anak, girlfriend na lang ang kulang sa buhay mo. Bakit hindi ka pa mag-girlfriend? You're already well off kaya kahit sinong babae ay pwede mong maging girlfriend. Saad ni Franco bago niya kinuha ang cellphone niya. Marami akong kilala na anak ng mga business partners ko. If you want, I can set up a blind date for you. Aniya pero kaagad na tumanggi ang anak niya. No, Dad, ayaw ko. I am too busy for that. Pagtanggi niya. Why would I go on those blind dates if I have Daniela? She's the only one I want. If only pwede ko siyang ipakilala sa kanila. Well, I can't. Dahil Daniela's father is one of my father's company rivals. Buntong hiningang saad ni Erwan sa sarili niya bago siya sumandal sa swivel chair. Napapikit si Erwan habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Ilang sandali siyang nanahimik, pinipigilan ang bigat ng sitwasyon sa kanyang dibdib. Hindi madali ang pinapasok niyang relasyon kay Daniela. Mahirap dahil alam niyang kahit kailan ay hindi iyon matatanggap ng pamilya niya. Lalo na ng ama niyang si Franco, na mortal na kaaway ang ama ni Daniela sa mundo ng negosyo. Tumayo si Erwan at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya ang malawak nilang bakuran at swimming pool na laging ginagamit tuwing summer ng pamilya nila. Ngunit ngayong taon, wala siyang interes doon. Ang gusto niyang kasama ay si Daniela. Napatingin siya sa cellphone niya nang makatanggap ng text. Hey babe, ready ka na ba for our trip to Hawaii? I already booked our hotel using your card. See you sa secret spot natin, okay? No socials, no drama, just us. Napangiti si Erwan ngunit agad ding nawala ang ngiti niya. Alam niyang oras na malaman ng ama niyang tungkol sa kanila ni Daniela. Baka mapilitan siyang pumili kung pamilya ba o pag-ibig. Dad, where are we going?
This is so unexpected dahil pinagsuot niyo pa talaga ako ng ganitong damit. Tanong ni Kelly kay Keanu. It's a surprise. Just behave and be a good and fine woman. Saad ni Keanu dahilan para mapanguso si Kelly. Hays, ang random-random ni Dad. I was supposed to meet Lance ngayon pero ayun. I have to cancel it dahil sa importanteng pupuntahan daw namin ngayon. Aniya sa sarili bago siya sumanda sa may headboard ng upuan sa kotse. Maya-maya lang ay nakarating na sila sa may tapat ng isang napakagandang mansyon. Malaki ito, maganda at maraming mga halaman. Mom, kaninong bahay to? Ang ganda naman dito. Tanong ni Kelly sa ina. You like it? That's great. Well, it's a surprise kaya mamaya mo na malalaman. Ha? Bakit mamaya pa? Tanong ni Kelly pero hindi na siya sinagot ng ina. Nang makapasok sila sa loob ay bumungad kay Kelly ang mga pamilyar na muka. That's Mr. Franco Renz Bejarano, my father's best friend. I have known him since I was still a child. Palagi ko silang nakikitang mag-asawa sa mansyon namin noon. Pero bakit sila nandito? Tanong ni Kelly sa sarili niya nang mahagip ng tingin niya ang kasama nitong babae at lalaki. Is that Alicia? The Francesca Alicia Bejarano? OMG! Anak pala nila Mr. Franco yon? She's so pretty and kind. She's one of my favorite models. I already met her once and she's so nice to me. But who is this guy? And why is he looking at me like he hates me? Tanong niya sa sarili niya nang mapatingin naman siya sa lalaking kalapit ni Alicia. Napatingin si Kelly ng matagal sa binata. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan, at ang seryosong tingin nito ay tila ba sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang biglaang pagkailang at napayuko siya ng bahagya. Kelly, come here. Tawag ng kanyang ina. Lumapit siya. Pilit na ngumiti at sinubukang huwag ipahalata ang kanyang pagkalito. Everyone, this is Kelly, anak namin ni Keanu. Pakilala ng kanyang ina na may halong kumpiyansa sa boses. Ah, so this is Kelly. Aniya ni Mr. Franco habang nakangiti. You've grown so much. Huling kita ko sa'yo, nasa diapers ka pa. Napangiti naman si Kelly ng bahagya. It's so nice to see you again po, Tito Franco. And this? Dagdag pa ni Franco. Sabay turo sa lalaking kanina pa siya tinititigan. This is my son, Erwan. Napalingon si Erwan at bahagyang tumango. Pero nanatiling seryoso ang muka. Hi. Matipid nitong bate. Kelly raised an eyebrow slightly. Hi. Tugon din niya pero sa loob-loob niya. Ano bang problema nito? Akala mo kung sinong galit ka agad? Saka grabe kong tignan ako ha. Parang ginajudge niya na ang buong pagkatao ko. Grabe makatitig eh. Mula ulo hanggang paa. Inis na saad ni Kelly. Erwan is kind, smart and caring. Medyo tahimik lang yan pero he's nice once you get to know him. Sabat naman ni Alicia na lumapit na sa kanila at niyakap si Kelly. It's really good to see you again, Kelly. You too, Alicia. Sagot ni Kelly. Mas gumaan ang pakiramdam. At least, may isa siyang kakampi. Pero bago pa siya makapagtanong kung bakit sila nandito talaga, biglang nagsalita si Keanu. Well, now that everyone's here, I guess it's time to announce the reason why we brought you all here today. Nagkatinginan ng mga matatanda at sabay-sabay nang ngumiti. Napakunot noo si Kelly. Oh no, I don't like where this is going. Para bang may gagawin sila na labag sa kagustuhan ko. Aniya sa sarili bago siya uminom ng tubig. Kelly, Erwan, this is an arranged meeting. Para sa inyo, gusto naming kilalanin yung mabuti ang isa't isa. Dahil gusto namin kayong ipakasal. What? What? Sabay na sigaw ni na Kelly at Erwan. You're kidding, right, Dad? Yeah, this must be a joke, right? Prank lang ba to?
because there's no way na papayag ako sa arranged marriage. Saad naman ni Erwan bago siya tumingin kay Kelly. Tumingin din si Kelly kay Erwan. Halatang hindi rin siya natuwa sa narinig. Same! This is ridiculous! Arranged marriage? Seriously, Dad? Anong taon na ngayon? Tumikim si Mr. Franco. Bahagyang napailing bago nagsalita. I know this is a shock to both of you, but this is something we've carefully thought of. Our families go way back. This union would mean so much, not just for the business, but for the bond between our families. Business? So this is about power and money. Ganyan po ba yon kahalaga sa inyo na hindi niyo man lang inisip kung ano ang desisyon namin? Tumingin si Kelly kay Keanu at Franco. Kitang-kita sa mga mata niya ang inis at pagkadismaya dahil sa naging desisyon nila. Kelly, it's not just that. Sabat ng ina niya. We believe that Erwan is a good man. We just want what's the best for you. Oh wow, thanks Mom. So, best for me means being forced to marry someone na hindi ko nga kilala? At mukhang galit ka agad sa akin? He is judging me by the look of his face, oh? Inis na niya sabay sulyap niya kay Erwan. Napamaywang naman ang binata. For the record, I am not angry. I am just against this whole thing. I work hard to be where I am now. Wala sa plano kong magpakasal, lalo na kung parang di lang sa kontrata ang tingin nyo rito. I want to marry someone na mahal ko talaga. Exactly. Saad ni Kelly. Pareho pala tayo ng ayaw. Saka I agree with you. Gusto ko ring magpakasal sa taong mahal ko. Nagkatinginan sila. Parehong may inis. Pero sa ilalim nun, pareho ring may bakas ng relief dahil pareho sila ng pananaw. Tahimik ang buong sala. Kita sa mga mukha ng matatanda ang pagkabigo at pagkagulat. Pero halatang desidido pa rin ang mga to. Fine. Ani Erwan, tumingin sa kanyang ama. If you really want this to happen, let's make a deal, Dad. Napalingon si Kelly sa kanya. Kunot ang noo. Deal? Let's give it a try on our terms. 1 month. We act civilly and get to know each other. No pressure. No legal obligations. After that, if we still don't want to get married, you drop this entire thing. Walang sapilitan. Erwan. Saad ni Mr. Franco, halatang nag-aalinlangan. Take it or leave it. Tumingin naman sa kanyang dalaga bago pekeng ngumiti at nagtanong. And what if in that 1 month, I decide to run away and never see you again? Napangisi naman si Erwan dahil sa tanong ng dalaga. Then, that would be very interesting. But I'm sure you won't. Hindi ka naman siguro quitter, right? Napapikit si Kelly at nag-exhale ng malalim. This guy is so full of himself. But fine. Challenge accepted. Saka sigurado kung hindi kami magkakagustuhan in just 1 month. I have my lance. And baka may girlfriend din siya. Saad ng dilaga sa sarili. Fine. 1 month. But don't expect me to make this easy for you. Back to you, Kelly. Nakangising saad ng binata bago nila inirapan ng isa't isa. Nang gabing iyon ay hindi inaasahang naging engaged na silang dalawa. Dahil sa pangyayaring yon, ay kinailangan pa nilang suyuin ang kanilang mga minamahal dahil hindi sang-ayon ang mga to sa arranged marriage. Hindi yun matutuloy, Lance, promise. Hindi namin gusto ang isa't isa at kapag nakalipas ng 1 month ay hindi na namin makikita ang isa't isa. Pagpapaliwanag ni Kelly sa boyfriend niyang si Lance. Hawak ni Kelly ang cellphone habang nakaupo sa kama. Kausap si Lance na halatang galit sa kabilang linya. Kelly, I can't believe you even agreed to that deal. Inis na sagot ni Lance. Alam mong hindi ako sangayon dito. What if magustuhan mo siya? Napailing si Kelly. Lance, seriously? I am telling you now na hindi ko nga siya gusto. Hindi ko nga siya makausap ng matino eh. Para siyang walking iceberg. Saka mayabang may pagkabosi. At kung makatingin,
Parang lagi akong may maling ginagawa. Alam mo naman na ayaw ko sa ganong klase ng tao, hindi ba? Still, you're going to spend time with him. 1 month is a long time, Kelly. I don't know kung ma-handle ko pa ang ganitong selos, knowing nakasama mo siya ngayon at nasa iisang bahay kayo. Ikaw lang ang gusto ko, Lance. Please trust me. Malungkot na saad niya. Tahimik sa kabilang linya bago nagsalita si Lance. Fine, pero kung may naramdaman ka sa kanya, sabihin mo agad sa akin. Huwag mo akong gawing tanga. Oo naman, pero wala, Lance. Walang ganun na mangyayari. Pagkababa ng tawag, napahiga si Kelly at tiningala ang kisame. 1 month with Mr. Ice Prince, ha? This is going to be a torture. Saka grabe, hindi ko ine-expect na itong bahay na pinagmitingan namin. Ito pala yung mansyon kung saan kami maninirahan. Kaagad siyang lumabas sa kwarto niya upang maghanap ng makakain sa kusina. Nang makapunta naman siya doon, ay biglang bumungad sa kanya ang binata na kasalukuyang nakatawe lang at mukhang kakatapos lang maligo. What are you doing here? Tanong ng binata. Nauuhaw ako, bakit? Tabi nga dyan, ang laki mong harang. Nauuhaw ako eh. Pagsusungit ng dilaga. I heard parang nanunuyo ka. You also have a lover? Oo eh. Ayaw niya ng ganitong setup dahil baka raw ma-inlove ako sa'yo. Like, ew, no way. Hindi kita type, no? Ayaw ko sa lalaking mukhang dinosaur. Inis na saad ng dilaga. Wait, also have a lover? Meron ka ring kasintahan? Kung oo, let me guess, nanuyo ka rin? Tanong ni Kelly and tumango ang binata. Yeah, my college sweetheart. She's mad at me dahil nagsiselo siya. Ipiniliwanag ko naman sa kanya ang reason, and now she's avoiding me. I'll just go to her house and surprise her with expensive things. Ew, ano kanya? Asukal di papa? Mabuti na lang yung boyfriend ko na papasaya niya ako without using money. He gave me satin rose flowers. Pagmamalaki ni Kelly sa boyfriend niya. What kind of guy is that? Kung mahal ka niya, mag-e-effort siyang bigyan ka ng totoong flowers, not just satin flowers. Saad naman ng binata sabay irap at uminom ng tubig. I'm allergic to flowers, idiot. Grabe mo husgahan yung boyfriend ko eh. Wala ka namang alam sa amin. Biglang natahimik si Erwan. Halatang nahiya sa sinabi ni Kelly. Ilang segundo ring katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Okay, I don't know, sorry. Napataas ang kilay ni Kelly. Wow! Marunong ka rin palang mag-sorry? Akala ko laging ikaw ang tama eh. Pero in fairness, akala ko kasi wala sa bokabularyo mong paghingi ng sorry. Don't get used to it. But you're making me sounds like masamang tao, and that is not true. Sagot ni Erwan, pero may bahid ng ngiti sa tono. Umirap si Kelly at kinuha na ang baso para makainom. Pagkatapos ay umikot siya pabalik sa hagdan, pero lumingon muna sa binata. Next time, magbihis ka man lang. Baka may multo pa akong makasalubong. Hindi ko alam, ikaw lang pala yung nakatawel. Natawa ng mahina si Erwan. Relax. Kitang-kita nga tong maganda kong katawan tapos iisipin mong multo ko? Saka para namang hindi ka pa nakakakita ng katawan ng lalaki. Napahinto si Kelly at hinarap siya. Excuse me? What did you just say? Nagtaas ng kamay si Erwan. Tila nagde-defensive. I mean, may internet naman. Maraming mas grabe riyan. You're not a kid, Kelly. You're so impossible. Bahala ka na nga dyan at aakyat na ako. Baka masapak lang kita kapag nanatili pa ako dito. Aniya at mabilis na umakyat pabalik sa kwarto. Kinabukasan ay nagising si Kelly nang dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto niya. Pagbukas niya ng pinto, si Erwan kaagad ang bumungad sa kanya, nakasalukuyang naka-formal wear at mukhang seryoso. May lakad tayo, family brunch, with both sides. Seryosong saad nito. Ha? Hindi mo man lang sinabi kagabi? Sabi mo kagabi, don't talk to you. I respected that. Still, hindi ako ready.
I need at least an hour. Nagmamadaling saad ng dalaga. You have 30 minutes. Don't make me wait. 30 minutes? Oras lang yun ang pagme-makeup ko eh. You know what? Never mind. Bago pa makapagsalita si Erwan, ay tinalikuran na siya ni Kelly at pumasok sa kwarto nito. Ah, this man is so annoying. Pa-alpha male kung umasta. Akala mo, sinusunod siya ng mundo? Exactly 30 minutes later, bumaba si Kelly na naka-light blue sundress at simpleng makeup. Pagbaba niya ay sandaling natahimik si Erwan na para bang hindi niya inaasahan ang itsura ni Kelly na simple pero elegante. Ngunit agad din niyang ibinalik ang kanyang usual na poker face. You clean up well. Aniya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Wow! Compliment ba yan o insulto? Tanong ni Kelly habang sumasakay. Both. Sagot ni Erwan na may bahagyang ngiti. Napailing si Kelly. 1 month with this dinosaur-faced sarcastic CEO. Sana kayanin ko. I'm surprised. Hindi pa siya iniwan ng girlfriend niya kahit ganitong ugali niya. Nakangusong saad ng dalaga bago siya pumasok sa loob ng kotse. Oh wait, siguro sweet, kind and caring siya doon sa girlfriend niya, kaya hindi pa siya nun iniiwan. Natatuwang aniya sa sarili. Pero hindi rin niya mapigilang pansinin ang bahagyang ngiti sa labi ng binata. Sa ayaw at sa gusto niya, mas naiintriga siya sa lalaking akala niya ay hindi niya makakausap ng maayos. The family brunch went smoothly. Ang usapan lang ng mga magulang nila yung tungkol sa pagpapakasal nila Kelly at Erwan in case na mahulog sila sa isa't isa. They even started talking about pagkakaroon ng apo, dahilan para umaktong nasusuka ang dalawa habang hindi nakatingin ang mga magulang nila. Habang masayang nagkukwentuhan ng mga magulang nila tungkol sa magiging magandang future ng pagsasama ni Kelly at Erwan, tahimik lang ang dalawa sa gilid ng mahaba at mamahaling dining table. Pasimpleng sumimangot si Kelly at sumandal sa upuan habang binubulong kay Erwan. Pag nagkaapo tayo, ikaw magpapalit ng diaper, ipagihele mo pa sa gabi. Panggagaya niya sa sinasabi ng ina niya kanina. Hindi napigilang matawa ni Erwan sa sinabi ng dalaga. Sige, basta ikaw ang magpapadede ng gatas sa bote. Dagdag niya sabay tawa dahil ginaya niya naman ang sinabi ni Keanu. Ewan. Napabulong na sigaw ni Kelly, dahilan para mapatingin ang mga magulang nila. Is everything okay, anak? Tanong ng ina ni Kelly. Opo, sinabihan lang po ko ni Erwan ng joke. Pilit ng ngiti ni Kelly habang lihim na kinurot ang hita ng binata sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng brunch, habang naglalakad sila pauwi sa kotse, biglang huminto si Kelly at tumingin kay Erwan. Alam mo, you're always annoying. Minsan lang may konting redeeming qualities ka siguro. Nagkibit balikat si Erwan. And you're not always bratty. Minsan lang. Kaya mong makipag-usap ng maayos, like a normal person. Is that an insult? Tanong nila sa isa't isa bago natawa. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo. Hindi nila alam kung ano ang meron sa moment na yon. Pero biglang natahimik ang paligid. Parang may sinasabi ang mga mata nila sa isa't isa na hindi pa nila kayang bigkasin. Pero agad ding naputol ang sandaling yon nang biglang tumunog ang phone ni Kelly. Nang makita niya ang caller ID, agad niyang sinagot. Lance? Ngunit hindi pa man niya na pagpapatuloy ay narinig na kaagad niya ang boses ni Lance sa kabilang linya. Punong-puno ng tensyon. Kelly, we need to talk. I'm outside the mansion. Nagulat si Kelly. Wait, what? You're here? Tumingin si Erwan sa kanya. Agad na nakaramdam ng tensyon sa mukha ni Kelly. Lance is here. Mahina niyang sabi. Napailing si Erwan. Great. Here comes the drama. Nang lumabas sila sa main gate ay bumungad nga si Lance sa kanila. Nakaitim itong t-shirt
at mukhang galing pa sa biyahe. Nang makita ni Lance si Erwan, ay kaagad itong lumapit kay Kelly at hinawakan siya sa braso. Let's go. Sumama ka na sa akin, Kelly. Itatana na kita. Lance, wait! Pero bago pa makapagsalita si Kelly, lumapit na rin si Erwan. Kalmado pero may pagkabaritono ang boses niya. Don't touch her like that. Saka hindi siya sasama sa'yo. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Parehong hindi umaatras. Bakit? Boyfriend ka ba niya? Singhal ni Lance. Hindi. Sagot ni Erwan, bago tumitig sa mata ni Lance. Pero fiancé ko siya. Kahit pa temporary lang, may respeto kong ibinibigay. I suggest you do the same. And what made you think na papayag siya sa gusto mo? You should not force her to do that dahil it's her body. Bakit ba nakikialam ka sa relasyon namin? You're just a son of a CEO na nagmamalaki dahil mayaman siya. Anong tingin mo sa akin? Hampas lupa dahil mahirap lang ako? Hindi na napigilan ni Erwan ang sarili niya at sinapak na niya si Lance. You're making it sounds like I'm the bad guy. And for your information, hindi lang ako anak ng CEO. I'm a CEO also. At naghirap ako para sa kasalukuyang estado ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan dahil wala kang alam. Also, hindi hampas lupa ang tingin ko sa'yo dahil kahit papano, may respeto ako sa tao. Unlike you. Inis na sigaw ni Erwan. Umalis ka na sa bahay namin kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis at marumihan pa ang record mo sa pulisya. Galit na sigaw ni Erwan, dahilan para inis na mapaasik si Lance at wala siyang nagawa kundi ang umalis. Pagkaalis ni Lance ay bumaling si Erwan kay Kelly. Hinihingal pa siya sa galit at bakas sa mukha ang tensyon. Ngunit agad ding lumambot ang ekspresyon niya nang makita ang gulat at pag-aalala sa mukha ng dalaga. Are you okay? Mahinahon niyang tanong. Tumango si Kelly, ngunit bakas pa rin sa mata niya ang gulo ng damdamin. I'm fine. I just didn't expect na pupunta siya rito at gagawin yon. Tumango si Erwan, saka tumingin sa direksyong nilakaran ni Lance. Hindi niya dapat ginawa yon. Gusto ko lang malaman mo na kahit hindi natin ginusto ang setup na to, I will still protect you, lalo na kung nilalagay ka sa alanganin. Sandaling natahimik si Kelly. May gustong kumawala sa dibdib niya pero hindi niya pa alam kung anong klaseng damdamin yon. Kaya ang tanging nasabi niya na lang ay, "Thank you, Erwan." Don't mention it. Ngiti lang ang isinukli ng binata. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, wala na silang imik. Tahimik lang silang naglakad patungong sala. Ngunit sa loob ni Kelly ay malakas na pagyanig. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil ba sa nangyari? O dahil sa paraan ng pagtitig ni Erwan sa kanya kanina na matatag, may pag-aalala at may halong pag-aangkin. Naupo siya sa sofa at napabuntong hininga. Ilang segundo pa lang ay umupo na rin si Erwan sa kabilang dulo ng upuan. Sorry kung naging magulo dahil sa boyfriend mo. Ani Erwan habang kinukusot ang knuckles ng kamao niyang ginamit manuntok. Napatingin si Kelly doon at napakunot ang noo. Nasaktan ka? Wala to. Mas masakit pa rin siguro yung kinurot mo sa hita ko kanina sa brunch. Biro nito. Napangiti si Kelly kahit ayaw niya. Deserve mo yun? Nagtawanan sila ng mahina. Pero matapos ang tawa, sumunod ang katahimikan. At sa gitna ng katahimikan na yon, isang nakakabinging realization ang dahan-dahang gumagapang sa isip ni Kelly. What if this 1 month changes everything? What if may kakaibang mangyari na magpapabago sa nararamdaman namin para sa isa't isa? Pero wait, why am I thinking this? Huwag kang magkakagusto sa lalaking yun, Kelly. Tandaan mo, may boyfriend tayo at loyal tayo sa kanya. I do hope na loyal din siya sa akin. Aniya na may halong pag-aalinlangan. Maayos at mapayapa naman ang buhay nila. Hanggang sa isang araw,
Hindi inaasahang magbabago ang lahat dahil sa malalaman nila. Kasalukuyang nakaupo si Kelly sa may lamesa habang nanonood siya ng movie. Naroon din si Erwan dahil nanonood din ito habang nagtatrabaho. Horror movie ang pinapanood nila kaya naman grabe ang tensyon. Focus na sana ang dalaga sa movie nang makita niyang nag-message sa kanyang pinsan niyang taga-Coron, Palawan. Nag-chat si Yani? Ang unexpected naman, siguro may itatanong siya. Saad ni Kelly sa sarili niya bago niya binuksan ang convo at nagulat siya sa nakita niya. Kelly, this is your boyfriend, right? Nakikita ko kasi siya at akala ko ikaw ang kasama niya, pero hindi pala. Namukaan ko siya dahil sa mga ipinakita mo sa akin noon. My friend invited me because it's her birthday, and sabay niya gustong mag-celebrate. And it turns out, friend ng friend ko yung babae. I heard her name was Daniela. They've been kissing, hugging and laughing with each other. Hindi ko naman gustong sirain ang relasyon niyo pero ayaw ko rin namang itago sa iyo ang totoo. I'm sorry for sending this to you. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Kelly dahil sa nakita niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa ito sa kanya ni Lance, ang lalaking minamahal niya ng sobra-sobra. Nang buksan niya ang video na sinend ni Yani, ay nabigla siya dahil totoo ang sinasabi ng pinsan niya. Ngunit nabigla siya ng mamukaan niyang babae. Isn't this Daniela? Erwan's girlfriend? He's been cheating on with me and Daniela. Oh God, he has to see this. Saad ni Kelly sa sarili niya bago niya itinigil yung movie. Bakit mo itinigil? Is there something wrong, Kelly? Tanong ng binata. Erwan, they are cheating on us. Hindi na napigilan ng dalaga ang nararamdaman niya at naiyak na siya. What do you mean by that? Sinong nag-cheat? Tanong ni Erwan na kinakabahan niya. Daniela and Lance, your girlfriend and my boyfriend. Lance told me na uuwi siya sa probinsya dahil may sakit ang mama niya. But it turns out na nasa Coron silang dalawa at naglalandian. Watch this video para malaman mo. Lumuluhang aniya bago niya inabot ang cellphone kay Erwan. Tahimik na kinuha ni Erwan ang cellphone mula kay Kelly. Halatang nanginginig ang kamay niya habang pinapanood ang video. Sa bawat segundo ng video ay unti-unting nanlalamig ang pakiramdam niya. Para bang sinasakal ang dibdib niya sa sakit at galit. Nang matapos ang video, hindi siya agad nakapagsalita. Tinitigan lang niya ang screen ng ilang sandali. Tila umaasang isang masamang biro lang ang lahat. I don't understand. Mahina niyang sabi. Sinabi ni Daniela na may emergency meeting. Ang dad niya sa Singapore at kasama siya for their NGO project. I trusted her. Ganon din ang ginawa sa akin ni Lance. Umiiyak na sabi ni Kelly. Pinaniwala niya akong mahal niya ako, na okay lang sa kanya ang setup natin. Pero tignan mo, tayo pala yung niluloko. Saglit silang parehong tahimik. Parehong galit na galit sa loob. Pero hindi nila alam kung saan ibubuhos ang galit. O kung papaano nila kokomprontahin ang kanilang mga kasintahan. Tumayo si Erwan. Huminga ng malalim at tinapik ang gilid ng mesa. Hindi pwede to. Hindi nila pwedeng basta lang tayong lokohin at iwanan. Anong gagawin natin? Tanong ni Kelly habang pinupunasan ng mga luha. I feel so used. Nilaban ko sila sa harap mo. I thought he was different. Same here. Malamig na tugon ni Erwan. Pero kung may isang bagay akong natutunan bilang CEO, it's this. You don't sit still while people play you for a fool. Tumingin siya kay Kelly. Diretso sa mga mata nito. Let's give them a taste of their own game. Nung gabing iyon ay pareho nilang nilunod ang mga sarili nila sa alak. Punong-puno ng galit at sakit ang nararamdaman nila. I feel so sad and broken. I love him so much tapos niloko niya ako. Malungkot na saad ni Kelly habang umiinom siya ng alak. He's not worth it and so was Daniela. Kahit ako nasaktan dahil sa ginawa ni Daniela.
Malungkot na saad ng binata bago siya tumingin kay Kelly. Halos 1 minuto silang nagkatitigan, bago dahan-dahang lumapit ang binata sa dalaga. Huli na nang mapagtanto ni Kelly ang nangyayari. Namalaya na lang ni Kelly na kasalukuyang na palang naglalapit ang mga labi nila habang buhat-buhat siya ng binata papunta sa kwarto nito. Sa bawat hakbang ni Erwan papunta sa kwarto, ramdam ni Kelly ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung epekto lamang ba ito ng alak, ng galit o sakit sa kanyang dibdib. O baka lahat ng yon ay sabay-sabay. Pero isa lang ang malinaw. Sa mga sandaling yon, magkahalong damdamin ang bumalot sa kanila. Nagising si Kelly nang makaramdam siya ng may mainit na paghinga sa kanyang leeg. Nang imulat niya ang mga mata, ay nagulat siya nang makita niyang nakabaon ang ulo ni Erwan sa leeg niya, habang mahimbing itong natutulog. Saglit na natulala si Kelly habang pinagmamasdan ng binata. Maayos naman ang pagkakahawak ni Erwan sa kanya, para bang ayaw siyang pakawalan kahit sa panaginip. Ramdam pa rin niya ang init ng katawan nito, at ang mabilis ngunit kalmadong tibok ng puso sa pagitan ng katahimikan ng kwarto. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya, kung matatakot ba siya sa maaaring kahinatnan ng nangyari, o kung nga aminin na sa sarili niyang sa wakas, may isang parte ng puso niyang gumaan. Maingat siyang gumalaw para hindi magising si Erwan, pero bigla itong napamulat at tumingin sa kanya. Ilang segundo silang nagkatitigan. Walang salita pero parehas may ipinapahiwatig sa bawat titig. Hey, good morning. Bulong ni Erwan. Garalgal pa ang boses pagkakagising. You okay? Tumango si Kelly. Yeah, I think so. About last night? Don't. Putol niya kaagad. Huwag mo munang isipin. Huwag muna nating sirain yung kung anong meron ngayon. Tumango si Erwan, pero halatang may kung anong iniisip. Umupo ito sa kama at tumingin sa sahig. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Kelly, I am not going to pretend na alam ko na agad ang nararamdaman ko. Pero isa lang sigurado ko. Mas totoo ang nangyari kagabi kaysa sa buong relasyon ko kay Daniela. Now that I realized it, para bang pineperahan niya lang ako. Every time na nagtatampo siya, ay pera lang lagi ang katapat nun. Pagkukwento ni Erwan, hindi makapaniwala ang dalaga dahil sa sinabi ni Erwan. Napatingin si Kelly sa kanya, natigilan. Napalunok siya, hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil alam niyang totoo ang bawat salitang yon. Ramdam niya rin yon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Erwan. We have to confront them. Tayo naman ang magsabi ng totoo. But this time, we do it not for revenge. We do it to free ourselves. Napangiti si Kelly ng bahagya. Then, let's end it on our terms. Tumango si Erwan. Let's do it. Aniya tumango-tango naman ang dalaga. Pero bago yon, can we sleep again muna? I am still sleepy eh. Remember, 3:00 na tayo nakatulog and it's only 8 a.m. Nakangusong saad ni Erwan bago siya muling humiga sa kama at yumakap siya sa dalaga. Ano ka ba? 8:00 na, no? Di ba may pasok ka ngayon? Tumayo ka na dyan. Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin niya nang kumontra si Erwan. No, it's too early. At nagsabi na ako kagabi na hindi ako papasok ngayon. So, let's sleep again. Napatigil din sa pagsasalita si Erwan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Ay! Gulat na sigaw ng mga magulang nila nang makita nilang nakapatong si Erwan sa dalaga. Kaagad namang napatakip ng kumot ang dalawa bago sila pekeng ngumiti. Hindi mo sinarado yung pinto? Bulong ni Kelly sa binata bago pekeng ngumiti. Good morning po, Tito and Tita. Good morning rin, Mom and Dad. Nahihiyang saad ni Erwan.
Oh God! Perfect timing nga naman oh. Ang kulit kasi ng lalaking to eh. Nahihiyang saad ni Kelly sa sarili niya. Sorry po, hindi po namin sinasadya na magulat kayo. Nauutal na sabi ni Kelly habang nakatago pa rin sa kumot. Pulang-pula ang mukha dahil sa nararamdaman na hiya. Kami rin. Hindi rin namin inaasahan to. Sagot ng mom ni Kelly habang hawak ang noo. Hindi alam kung matatawa o magagalit. Pumunta lang kami para yayain kayong mag-breakfast. Pero mukhang may breakfast na kayong pinaghandaan. Mom! Reklamo ni Kelly sabay taklob ng unan sa mukha niya habang nakatihaya. Anak, baka gusto mong isara ang pinto next time. Saad naman ng ama ni Erwan, halatang pinipigilan ng tawa. Ano ba yan? Bulong ni Kelly habang sinusubsob ang mukha sa unan. Hiyang-hiya ko, Diyos ko. Wala man lang silang pasabi na bibisita pala sila tapos sumakto pa talagang ganito. Okay, aalis na kami. Baka magkaapo kami ng mas maaga sa plano. Natatawang sabi ni Keanu bago nila isinarado ang pinto. Pagkasara ng pinto ay sabay silang napabuntong hininga ni Erwan. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila bago sila parehong napatawa. Well, at least, hindi na natin kailangang mag-come out sa kanila. Natatawang bulong ni Erwan. Hindi pa nga tayo eh. Saka hindi magiging tayo, no? Unexpected lang ang pangyayaring to. Biglang singit ni Kelly, pero halatang hindi na seryoso ang tono. Talaga lang ah. Well, parehas lang tayo nang iniisip dahil ayoko rin sa'yo. Pagsusungit ng binata dahilan para sarkastikong matawa si Kelly. Ay, talaga ba? Ano nga yung sinabi mo kanina? No, it's too early. At nagsabi na ako kagabi na hindi ako papasok ngayon. So let's sleep again. Panggagaya ni Kelly sa sinabi ng binata dahilan para mamulato. Bahala ka nga dyan, babango na pala ako. Pagsusungit nito na nagpatawa sa dalaga. Ngunit nawala ang tawa niya nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang hita. Oh no, this is not good. Aniya habang iika-ika siyang lumabas sa kwarto kung saan may nangyari sa kanila. You look so cute while walking like that. Para kang matandang uugod-ugod. Pangaasar naman ni Erwan. Hindi na sumagot si Kelly. Sa halip ay ngumiti siya habang nakatingin sa hagdan. Iniisip kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Mula sa pagkasira ng relasyon nila sa mga minamahal nila. Biglang may nabuo na hindi inaasahang damdamin. Hindi pa man malinaw ang lahat. Pero isa lang ang sigurado niya. Sa tabi ni Erwan, kahit ang sakit ay mas madaling lampasan. Simula nung araw na yon, ay napapadalas na ang unexpected visit ng mga magulang nila. Ngayon ang paisang buwan ng pagsasama nila sa mansyon, kaya naman pinuntahan sila ng mga magulang nila. So, how's living together? Tanong ni Keanu habang nasa sala silang lahat. Well, it's good right, Kelly? Sagot ni Erwan sa tanong ng ama ng dalaga. That's great. Nagpaplano na ba kayong itigil ang paninirahan kasama ang isa't isa? Tanong ni Franco. No po. No po. Sabay na saad ni Kelly at Erwan na nagpangiti naman sa mga magulang nila. Tuwang-tuwa sila dahil nagkakadevelopan na ang mga anak nila. Matapos ang mahabang pag-uusap nila ay umuwi na rin ang mga magulang nila. Lance texted me. Papunta na siya. Saad ni Kelly. Same. Nag-chat na rin sa akin si Daniela. I can't wait na makita ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang alam na natin ang ginagawa nila sa atin. Nakangising saad ni Erwan. Maya-maya lang ay sabay na dumating na ang dalawa. Babe, nasabi niyo na ba? Tapos na ba yung arranged marriage niyo? Tanong ni Daniela kay Erwan bago siya yumakap dun. Love, hindi na ba tuloy? Tanong naman ni Lance bago lumayo sa kanya si Kelly at lumapit kay Erwan. Well, the answer is tuloy.
Sagot ni Erwan bago niya inakbayan si Kelly. Ha? Bakit? Akala ko ba ipapatigil mo na to? What happened, babe? Sunod-sunod na tanong ni Daniela. Don't you ever call me that. Buti nasisikmura mo akong tawaging babe. While nung nakaraan ay may kahalikan ka sa bar. Hindi balance? Nakangising tanong ni Erwan, dahilan para mapako sila sa kinatatayuan nila. Akala nyo hindi namin malalaman dahil nasa koron kayo? Sobrang kapal ng mga mukha nyo. Dagdag naman ni Kelly, at akmang lalapitan na siya ni Lance nang itulak niya to. Don't you dare touch my fiancé, Lance. Hindi mo ba na-gets? She's breaking up with you. Nakangising saad ni Erwan, bago niya hinalikan sa noo si Kelly. And as for you, Daniela, my fiancé is also breaking up with you. That only means akin na siya. Mapang-asar na saad ni Kelly. What the hell is this? Hindi na nakakatuwa to. Nakakasigurado ba kayong kami yun? Malay nyo naman kamukha lang. Pagdedepensa ni Lance sa sarili niya. The video was taken by one of the people who's in the same table as both of you. Itatanggi mo pa huling-huli na kayo. This can't be happening, Erwan. Please, I love you. Please don't break up with me. You know naman na ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Pagmamakaawa ni Daniela, pero tinawanan lamang sila ni Erwan at Kelly. Tinignan ni Erwan si Daniela ng diretso sa mga mata. Walang kahit na anong bakas ng pag-aalinlangan o awa. Kung ako lang talaga ang mahal mo, sana iningatan mo yon. Sana hindi mo ka pinagpalit sa ilang minutong sarap. Malamig niyang tugon. Napayuko si Daniela. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, habang si Lance ay nanatiling tahimik. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ano pa bang gusto niyong marinig? Ani Kelly, hindi na maitago ang inis. Napatawarin kayo kahit alam niyo namang sinira niyo ang tiwala namin? Hindi ganun yun, Kelly. Sabat ni Lance. Mahal pa rin kita. Nagkamali lang ako. Mahal? Sarkastikong tumawa si Kelly, puno ng panlalait. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiiyak dahil akala ko ako ang may problema? Akala ko hindi kita kayang mapasaya. Yun pala, may iba kang pinaglalaanan ng oras. Lumapit si Erwan kay Kelly at hinawakan ang kamay nito. You don't have to explain yourself to them. Hindi sila worth it. Exactly. Dagdag ni Kelly. Tapos na to. Huwag niyo na kaming tawagan. Huwag niyo na kaming sundan. From this point on, strangers na lang tayo sa isa't isa. Tuluyang bumigay ang luha ni Daniela. Napaupo ito sa sofa, habang si Lance ay tuluyan ang tumalikod. Hindi na nakuha pang magsalita. We should celebrate. Wika ni Erwan habang nakaakbay pa rin kay Kelly. Happy 1 month sa mansyon and happy breakup day. Ngumiti si Kelly. May halong ginhawa sa kanyang dibdib. Best gift ever. Sabay silang lumabas ng sala. Iniwan sina Daniela at Lance sa gitna ng pagkakabunyag ng katotohanan. Habang unti-unti nilang nararamdaman ang bigat ng pagkawala ng dalawang taong minahal talaga sila. Sa pintuan huminto sandali si Erwan. By the way, aniya habang lumilingon. Next time, make sure na wala kayong katable na kakilala namin. Rookie mistake. Masyado kaming maraming kakilala para pagtaksilan nyo. Well, ngayong alam na namin, hindi nyo na kailangan pang itago ang relasyon nyo. Good luck sa relasyon nyo at sana magtagal kayo. At tuluyan na silang naglakad palayo. Mas magaan ang hakbang. Mas buo ang tiwala sa isa't isa. At mas malinaw ang simula ng bago nilang kwento. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo silang nagiging masaya. Wala nang nararamdaman na sakit dahil sa ginawa ng mga ex nila. Para bang masaya na sila kasama ang isa't isa. Ang problema lang ay palagi silang nag-aasaran at nagbabardagulan dahil may pagkabratinela si Kelly. I have to go now. Don't eat a lot of instant ramens kapag wala ako, ah.
Huwag ka munang magpasaway ngayon kung ayaw mong masira yung kidney mo. Paalala ni Erwan kay Kelly, habang ang dalaga naman ay painosente lang. Kahit na anong sabihin ni Erwan ay hindi siya papapigil doon. I know that look. I said no ha? Huwag kang makulit. Pagsusungit ni Erwan, bago niya kinuha ang panyo sa kanyang bulsa upang magpunas ng pawis. Ngunit napatigil siya nang mapansin niyang kakaiba ito. Wait, panty ko yan ah. Hoy, bakit nasa'yo yan? Minamanyak mo ko no? Pangaasar ni Kelly dahilan para mabigla si Erwan. Hindi no? Namali lang siguro ako ng dampot. Ew. Aniya bago niya ibinato sa dalaga ang panty nito. Manyak ka Erwan. Pati panty ko pinagnanasaan mo. I already told you, hindi ba? Pakialam ko sa panty mo, ang baho-baho nga niyan eh. For your information, Mr. Vejerano, bagong labayan. Aminin mo na kasi, sinadya mo talagang kunin ang panty ko. Hindi mapigilan ng dalaga ang pagtawa tuwing nakikita niyang namumula ang binata sa pangaasar niya. Malilit na ako sa kalokohan mo, bahala ka dyan. Pagsusungit ng binata bago niya iniwan ang dalaga doon. Ikunin talaga ang lalaking yon. Pero in fairness, ang gwapo niya kapag namumula. Natatuwang aniya sa sarili. Bago siya pumunta sa kusina upang kainin yung itinago niyang instant noodles. Hindi na bago sa kanila ang pagbabangayan hanggang sa pagkain ay nag-aaway silang dalawa. Umorder ng pizza si Kelly para may dinner sila dahil late na sila nakauwi. Maayos ang pagkain nila hanggang sa dumating na iisa na lang ang natitirang pizza. Kaagad silang napatingin sa isa't isa at nagmamadaling kinuha ang pizza. Hoy, akin na yan! Saad ng dalaga nang makuha ng binata ang pizza. No, can't do. First come, first serve. Saka hindi ka pa ba nabusog nun? Tanong ni Erwan at takmang kakainin na niya yung pizza nang hamunin siya ng dalaga sa arm wrestling. Are you sure? Baka naman matalo ka kaagad. Well, nakikita mo ba tong biceps ko? Sobrang tigas oh. Never pa akong natalo ng mga kaibigan ko sa arm wrestling. Kaya wag ka nang umasa. Pagmamalaki ng binata dahilan para irapan siya ni Kelly. Sige, pero bago tayo magsimula, tatanungin muna kita. Nakikita mo naman tong jacket ko, hindi ba? Alam mo ba kung anong nasa ilalim nito? Damit? Tanong ni Erwan. Hindi. Nakabra lang ako, pero sige. Start na tayo in 3, 2, 1. Pagkabilang ni Kelly ng 3, ay kaagad niyang ibinaba ang zipper ng jacket niya, dahilan para mapatingin doon si Erwan at natalo siya ng dalaga sa arm wrestling. Well, it looks like I won. Give me that pizza now. Hay nako, napaghahalataan talaga ng manya ka Erwan. Pangaasar ni Kelly, bago niya kinagat sa harapan ng binata yung pizza. Do you want another box of pizza again? I can buy it for you. Do that again. Anong do that again? That jacket zipper thingy. Nakangising saad ng binata dahilan para batukan siya ni Kelly. Ayan, dyan ka magaling. Sa kamanyakan mo. Gusto mo isumbong kita kay Tita Francine? Pagbabanta ni Kelly bago niya tinalikuran ng binata. Pero niyakap siya nito mula sa likuran. I am serious. Gusto mo pa ba ng pizza? Tanong ni Erwan, bago niya ibinaon ang ulo niya sa leeg ng dalaga. Hindi na, busog na ako. Pagtanggi ng dalaga. Seryoso pala siya doon? Akala ko naman inaasar niya lang ako. Hay nako, wala naman sigurong magawa ng lalaking to. Saad niya sa sarili, habang nasa ganong posisyon pa rin sila habang kumakain siya. Para fair dahil nandaya siya sa arm wrestling nila, ay ibinigay niya ang kalahati sa binata at kinain naman ito yon. Habang tumatagal, hindi nila maitanggi na may nagbabago. Si Erwan na dating walang pakialam, biglang nagluluto ng paboritong almusal ni Kelly. Habang si Kelly naman na dating laging galit,
Biglang inaasikaso ang gamit ni Erwan at nilalaban ang paborito nitong polo. Ang sarap talaga ng mushroom soup mo. I can eat this all day. Pagkomplimento ng dalaga sa luto ni Erwan. I am glad that you like it. Ginawa ko talaga yan para sa'yo. Sagot ni Erwan habang nakangiting pinagmamasdan si Kelly na masaya sa bawat subo ng mushroom soup. Dapat lang. Alam mo ba, kung hindi ka marunong magluto, baka iniwan na kita. Biro naman ng dalaga sa bakindat. Grabe ka naman. Buti na lang pala marunong ako magluto ng soup na to. Dahil kung hindi ay baka iniwan mo na ako. Kunwari ay nagtatampo si Erwan, pero hindi niya maitago ang ngiti. Tahimik silang kumain pero ramdamang aliwala sa pagitan nila. Yung klase ng katahimikan na hindi nakakailang. Kung hindi punong-puno ng kasiguruhan at unti-unting pagmamahal. Pagkatapos kumain ay kusa nang nagligpit si Kelly ng pinagkainan nila, habang si Erwan naman ay naguhugas ng pinggan. Nakakapanibago. Saad ni Kelly habang nakatayo sa tabi niya, pinagmamasdan ng binata. Anong nakakapanibago? Tanong ni Erwan. Yung ganito, parang natural ang lahat. Parang matagal na tayong ganito. Tumigil si Erwan sa paghuhugas at tinignan siya. Kasi siguro, meant talaga tayo para sa isa't isa. Ang cheesy mo? Sabay talikod ni Kelly para hindi mahalata ang pagkakangiti niya. Pagkatapos maglinis ay umupo silang dalawa sa sofa. Parehong tahimik habang nanonood ng movie. Maya-maya ay napahilig si Kelly sa balikat ni Erwan. Comfortable ka na? Tanong nito. Sa'yo? Oo naman. Bulong ni Kelly. Napalunok si Erwan. Gusto niyang tumawa sa sagot ng dalaga. Pero sa halipay, niyakap na lang niya to. Sa unang pagkakataon, wala nang pangaasar, wala nang bardagulan. Tahimik silang magkasama, magkadikit, magkasabayang tibok ng puso. Walang kailangang sabihin, pero parehong alam nila na may mas malalim na nangyayari sa pagitan nila. At kahit hindi pa nila binabanggit ng tahasan, pareho nilang nararamdaman na mahal na nila ang isa't isa. Dumating ang araw na handa nang lumipat si Erwan sa bagong bahay na binili para sa sarili. Parehas na sa ibang bansang mga magulang nila, kaya wala silang alam sa pangyayaring to. Pero sa araw ng pag-alis, hindi siya makatingin kay Kelly. Tahimik ito pero halatang may bumabagabag. Bakit siya aalis? Akala ko ba maayos na kami? Alam kong wala akong karapatan pero nasanay na ako sa kanya. Para bang ayaw ko na siyang paalisin. Malungkot na saad ni Kelly sa kanyang sarili. Hindi pa pala kami okay. Akala ko nagkakadevelopa na kami dahil sa mga banat at pinapakita niyang kilos sa akin. Mixed signals lang ba yun? Hindi kaya ginamit niya lang akong rebound para makalimutan si Daniela? Hindi makapaniwalang saad ni Kelly na mas lalong nagpalungkot sa kanya. Mula sa bintana tahimik na umiiyak si Kelly. Sanay na siyang may Erwan sa bahay. Sanay na siyang may kaagaw sa remote, sa kape at sa mga pinggan. Sanay na siyang may Erwan na nagpapatibok ng puso niya. Mahal ko siya, pero wala akong magagawa kung ayaw niya na talagang manatili kasama ko. Malungkot na saad ni Kelly, habang pinagmamasdan niyang sumakay si Erwan sa kotse nito at umalis na. Pagkaalis ni Erwan, tila nawala ang kulay sa buong mansyon. Tahimik ang paligid. Wala ang maingay na boses ng binata, ang madalas na pangaasar, at ang tawa nilang dalawa sa simpleng kalokohan. Isang linggo ang lumipas, pero para kay Kelly, parang isang taon ng bigat ng bawat araw. Wala nang nagluluto ng paborito niyang mushroom soup. Wala na ring nangaagaw ng huling slice ng pizza. At higit sa lahat, wala na ang taong unti-unting bumuo sa mga sirang bahagi ng puso niya. Habang nakaupo sa kusina,
habang hawak niya ang mug na dati pareho nilang ginagamit. Tahimik lamang siya habang pinaglalaruan ng kutsara. At paulit-ulit ang tanong sa isipan niya. Bakit hindi man lang siya nagpaalam ng maayos? Bakit parang bigla-bigla lang? Wala man lang siyang sinabing rason kung bakit niya gustong umalis. Akmang tatayo na siya nang makaramdam na naman siya ng pagsakit ng ulo niya. Ang sakit ng ulo ko. Daing niya. Hindi alam ni Kelly pero simula nung umalis si Erwan, ay araw-araw nang nangyayari ang pagsakit ng ulo niya. Bukod doon ay palagi siyang inaantok, na umaabot sa punto na kahit sa may garden ay nakakatulog siya. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw, kaya naman napagpasyahan niyang bumaba. Ngunit nang bago pa man siya makarating sa kusina, ay muling sumakit ang ulo niya, dahilan para mapahawak siya sa lamesa. Nang makababa siya sa sala ay hindi inaasahang nahimatay siya. Sumakto naman ang pagdating ni Erwan na nagmamadaling lumapit sa kanya. Oh my God, Kelly! Kelly, wake up! Panggigising ni Erwan sa dilaga pero hindi ito gumigising. Kaagad niyang binuhat ang dilaga at dinala niya ito sa ospital. Habang nasa loob ng kotse, panay ang tingin ni Erwan kay Kelly. Hindi siya mapakali. Nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa manibela. Para siyang mababaliw sa sobrang kaba. Please, Kelly, wag mo akong takutin. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa ako tapos sa'yo. Bulong niya habang mabilis na nagmamaneho papunta sa ospital. Pagdating doon ay agad siyang sinalubong ng mga nurse at doktor. Dali-daling isinakay si Kelly sa stretcher at dinala sa emergency room. Naiwan sa labas si Erwan, balisa at hindi mapakali, habang pinagmamasda ng pagsara ng pinto sa pagitan nila. Ilang minuto ang lumipas na parang isang siglo para kay Erwan. Palakad-lakad siya, hawak ang ulo, pinipigilang umiyak. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalalim ang takot niya na baka mawalan siya ng pagkakataong sabihin ang totoo. Na mahal niya si Kelly, higit pa sa inakala niya. Makalipas ang halos kalahating oras, ay narinig na ni Erwan ang muling pagbukas ng pinto ng emergency room. Agad siyang napatayo. Bit-bit ang kaba at takot sa dibdib. Lumabas ang doktor, dala ang clipboard, at seryosong ekspresyon sa muka. Kamusta po siya, Doc? Tanong kaagad ni Erwan, hindi maitago ang pag-aalala. Stable na po siya. Nag-collapse siya dahil sa matinding pagod, dehydration at low blood pressure. Pero may isa pa po kaming natuklasan sa test niya. Saglit na tumigil ang doktor bago nagpatuloy. Mr. Vejerano, buntis po si Miss Kelly. Para siyang nabingi sa sinabi. Napalunok siya, nanlaki ang mata, at ilang segundong natahimik. Buntis? Ulit niya, halos hindi makapaniwala. Sigurado po ba kayo? Tumango ang doktor. Yes, first trimester pa lang, kaya sensitive pa ang katawan niya sa stress at pagod. Kinailangan niya ng sapat na pahinga, tamang pagkain, at iwasan ng emosyonal na tensyon. Hindi alam ni Erwan kung matatawa siya o maiiyak. Mabilis ang tibok ng puso niya, at sa gitna ng lahat ng pangyayari, isang tanong lang ang malinaw sa isip niya. Ano kayang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang magkakaroon na kami ng anak? Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ni Erwan sa doktor at tumango naman ito. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang gising na ito, nakatingin sa kisame. Hi. Aniya na medyo hinihingal pa. Pwede ba akong pumasok? Napakurap si Kelly. Nandito ka? Paano mo nalaman na nandito ko? Tumango si Erwan. Ako ang nagdala sa'yo rito sa ospital. Umuwi ako sa mansyon natin. Lumipat na ako ng mansyon, oo. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako mapalagay. Lahat ng sulok ng bagong bahay ko, wala. Walang Kelly, walang tawa mo, walang sigaw mo.
Bakit ka pa bumalik? Mahina pero puno ng sakit na tanong ni Kelly. Dahil naiwan ko ang pinakamahalaga para sa akin. Inilapag ni Erwan ang papel kung saan nakalagay na buntis si Kelly. Sa may lamesa sabay lumapit sa kanya. Kayo. Tahimik si Kelly, pero baka sa mga mata niya ang nabubuong luha. Hindi kita ginamit kung yan ang iniisip mo. Hindi kita niloko. Sa totoo lang, natakot lang ako. Kasi sa sobrang bilis ng lahat, hindi ko na namalayang mahal na pala kita. Erwan, Kung kailangan kong patunayan sa'yo araw-araw, gagawin ko. Pero huwag mo kong palayuin sa'yo, please. Ayokong lumipat sa bahay na wala ka. dahil doon ay tuluyan nang bumagsak ang luha ni Kelly. Kaagad na umupo si Erwan sa tabi niya at hinalikan niya ito sa noo bago niya pinunasan ng luha ng dalaga. Ang tagal kong hinintay na marinig yan. Akala ko ako lang. Lumuluhang saad ni Kelly bago siya niyakap ni Erwan. Hindi lang ikaw. Bulong ni Erwan habang nakayakap sa kanya. Pero wait, anong kayo? Hindi ba ikaw? Hindi ba ako lang? Sino yung iba ha? At naging kayo yung sinabi mo? Nakasimangot na saad ni Kelly dahilan para matawa si Erwan. Iniabot ang papel na hawak niya. Hindi agad umabot kay Kelly ang ibig sabihin. Kinuha niya ito at binasa ng dahan-dahan. Habang tumatagal, dahan-dahang lumalaki ang mga mata niya. Wait lang, what? Nauutal niyang saad habang paulit-ulit binabasa ang nakalagay sa medical results. Tumango si Erwan, nangingiti ngunit halatang kabado. Oo, Kelly, buntis ka. Ha? Halos mapasigaw si Kelly at napaangat ng konti mula sa kama. Buntis ako? As in buntis? As in may baby sa loob ko? Exactly that. Sagot ni Erwan, pinipigilang matawa sa ekspresyon ng dalaga. Anong klaseng plot twist to? Anong nangyari? Kailan? Paano? Okay. Alam ko kung paano obviously. Pero paano to nangyari nang hindi ko alam? Natatawa ako dahil nagtataka ka pa. Hindi lang isang beses tayong nagtalik, hindi ba? Nakalimutan mo na ba na a week bago ko umalis ay may nangyari sa atin? Hinawakan ni Erwan ang kamay niya para pakalmahin. Simula nung lumalakas na yung antok mo, yung hilo mo, yung pagiging emosyonal mo kahit sa cartoons lang. I had a feeling, but I didn't want to assume. But now, confirmed. Napatingin si Kelly sa tiyan niya. Parang hindi pa rin makapaniwala. Oh my God! May baby na ako? May anak na tayo? Ngayon siya napaiyak ulit. Pero hindi dahil sa lungkot. Halo ng tuwa at kaba at pagkagulat ang emosyon niya. Hey, come here. Sabi ni Erwan habang niyayakap siya ng marahan. Wala kang dapat ikatakot. Nandito ako. Nandito tayo. Erwan! Tinig niya ay garalgal sa luha. Paano kung hindi ako maging good mom? Huwag kang mag-alala. Sagot ni Erwan habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi rin ako sure kung magiging good dad ako. Pero kung sabay natin itong haharapin, kaya natin isa-isa araw-araw. Pangako mo yan ah. Mahina ngunit matatag ang tono ni Kelly. Pangako, kahit papakainin mo ako ng pineapple pizza araw-araw, hindi ako lalayas. Napatawa si Kelly sa wakas. Ayoko ng pineapple sa pizza. That tastes funny. Good, ako rin. I love you always, Kelly. Malambing na saad ni Erwan bago niya hinaplos ang pisngi ng dalaga. I love you too, Erwan. Saad naman pabalik ni Kelly bago sila naghalikan. At doon sa simpleng pagtawa ng dalawa, nabuo ang isang panibagong yugto. Isa na ngayong pamilyang dating magkabardagulan lang sa mansyon. OMG! The baby is now in her tummy, finally! Masayang saad ni Francine
habang hinahawakan niya ang tiyan ni Kelly. Grabe nga naman oh, ilang buwan lang tayong hindi nakabisita dito. Pag uwi natin ay may apo na tayo. Grabe talaga, kasal na lang ang kulang at magiging tunay na magkapamilya na tayo. Sad naman ni Emma, ang ina ni Kelly. So, the day of the wedding is 3 months after manganak ni Kelly. That's final. Tanong ni Franco at tumango naman si Keanu. Yes, I'm so happy because we're family na, Franco. Or should I say, balae. Aniya bago sila nagtawanan. Maya-maya lang ay nagpunta si Kelly sa garden upang magpahangin ng may yumakap sa kanya mula sa likuran. Hello, Bobby. Nagpapahangin ka? Tanong ni Erwan bago niya hinalikan ng leeg ng fiancé. Yes, why? Wala naman. Namiss lang kita kaagad. Aniya kaya napangiti si Kelly. I love you, Kelly. Paglalambing niya bago humarap sa kanya si Kelly. I love you too, Erwan. Saad naman ni Kelly bago nila hinalikan ng isa't isa. Yan ang mga pangyayari sa buhay nila. 4 na taon na ang nakalipas. Kasalukuyang 3 taon na silang kasal. At mag-4 na taon na ang anak nila na si Felix Karsten Bejarano. Ngayon ay kasalukuyang nagbubuntis ulit si Kelly. Ngayon naman ay babae ang ipinagbubuntis niya. Bobby, nakaisip ka na ba ng ipapangalan natin sa second baby natin? She's a girl, hindi ba? Tanong ni Erwan sa asawa. Oo, ang gusto kong ipangalan sa kanya ay Faith Kylin Bejarano. Ang cute, no? Tanong ni Kelly sa asawa niya. Faith Kylin. Pag-uulit ni Erwan habang nakangiting hinahaplos ang tiya ni Kelly. Ang ganda, parang pangalan pa lang. Alam mo nang mabait at matalino. Kagaya ng mami niya? Sabay kindat ni Kelly. Gaya ng daddy niya, siya ay caring, loving at mabait din, syempre. Sabay sabing pabiro ni Erwan habang nakatingin kay Kelly na nakataas ang kilay. Wow! Self-proclaimed! Natatuwang sagot ni Kelly. Sige na nga, pagbibigyan na kita, since may baby tayo ngayon sa tiyan ko. Ang bait talaga ng misis ko. Bulong ni Erwan bago siya yumuko at hinalikan ng tiya ni Kelly. Hi Faith Kylin, this is your daddy. Excited na kami ng kuya and mom mo na makilala ka. Biglang lumapit si Felix na may dalang teddy bear. Mommy, this is for baby sister? Napangiti si Kelly at kinuha ang teddy bear. Oh, thank you baby. Ang sweet mo naman kay baby sister. Tumango si Felix at sumiksik sa gitna ng parents niya. Kailangan may laruan siya kaagad para hindi siya sad. Hinaplos ni Erwan ang ulo ng anak. Don't worry kuya, hindi siya magiging sad kasi ikaw ang kuya niya. Ang pinaka-cool na kuya sa buong mundo. At doon sa ilalim ng araw sa kanilang garden, habang kumakain sila ng masaya, ay mas lalong nag-grow ang pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, Kelly. Saad ni Erwan bago siya hinalikan sa kamay. Mahal na mahal ka rin namin, Erwan. Sagot pabalik ni Kelly, bago niya hinalikan ang asawa sa labi. Ang dating palaging nag-aaway at hate na hate ang isa't isa, ay may pagmamahalan, pagtanggap at may pamilya na. Patuloy na sumusulat ng bagong kabanata sina Erwan at Kelly ngayon, pero hindi na lang silang dalawa ang laman nito, kung hindi ang buong pamilya na nila. At dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan nila. May mga hindi pagkakaunawaan, pero naayos ito dahil sa pagmamahalan nila. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ng pagmamahalan nila Kelly at Erwan. Hindi lahat ng nagsimula sa parusahan ay matatapos sa hiwalayan. Minsan sa hindi inaasahang paraan, doon natin matatagpuan ng tunay na pag-ibig. Sa kwento ni Kelly at Erwan, makikita na hindi laging masama ang mga planong hindi natin inaasahan.
Ang isang kasunduang napilitan lamang silang pasukin, ang naging daan upang matutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung hindi lang base sa kilig, kung hindi sa pagpili at pag-aalaga sa isa't isa araw-araw. At higit sa lahat, ang pagmamahal ay hindi laging perpekto o madali. Madalas ito ay magulo, masakit, pero totoo. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming mga kwento. Nagmamahal, Inday Siren. Wakas.